2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog po ay, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magandang araw. Ang tatalakayan po nating araw sa ating daily devotion ay ang autograph. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the original copy is inspired by God. Ang propesya po tsaka yung mga aklat ng kasulatan o ng Biblia ay hindi nagmula sa kalooban o opinion natin ng mga tao na sumunod na ito, kagaya nila Moses, Solomon, John, Peter, etc. etc. Sa halip, yung mga tao po yun na nagsulat ng mga aklat ng Biblia ay pinangunahan ng banal na spirito at ginabayan ng banal na spirito upang maisulat ito. Pinapakita po ng mga talatang ito o ng talatang nabanggit natin na yung banal na kasulatan ay mayroong divine origin. Ang ibig sabihin po na ito, hindi ito simpleng akda ng tao, kundi isang mensahe mula sa Diyos na pinahayag sa pamamagitan nating o ng mga tao na nagsulat nito. Ang pagiging inspired po by God ay nagpapahiwatig na ang nilalaman ng mga original na kopya ng Biblia ay tumpak at may authority na nagmula sa Espiritu Santo. At ito po ay isang instrumento ng ating Panginoong Diyos upang iparating yung kanyang kalooban at layunin sa ating mga tao o sa sangkatauhan. Bagamat yung mga kopya ng Biblia ay maaring may pagkaiba-iba sa kasalukuyan o may difference o slight difference kasi nga po may kopya, may iba-iba na netong kopya at saka pagsalin-salin ng mga versions nito. Ang original na Biblia po ay itinuturing na walang pagkakamali at tapat na salin sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the original copy of Bible is lost. Bagamat nawala po yung original na kopya ng Biblia, ay tinuturing po yung aklat natin ng Biblia na nowadays na inspired at tumpak. Hindi na natin sila matutuntun o mahawakan sa ngayon dahil hindi na sila naipreserba na sila nasira na ng panahon, at dahil sa panahon parang art na unti-unting na nasisira. Kaya ayun, hindi na po natin sila, wala na po tayong true copies of Bibles now. Pero kagaya po ng pinakita ni Pastor Russell Ocampo na yung split numbers, may para makuha yung pinakatumpak na nakalagay o pagkakasalin ay pinag-compare nila yung mga words o yung mga books sa Biblia para maging kumuha o magsalin ng as long as possible na pinakatumpak o pinaka-accurate na nagmula doon sa original copy. At kagaya nga po nung sa plaka o sa tawag dito, plate number, ganun po yung ginawa natin ng mga eksperto para makuha yung hindi na i-preserbang Biblia o makuha yung mga words o yung katuruan o yung salita ng Diyos na nakalagay doon sa mga Bibliang hindi na i-preserba sa Biblia na ginagamit natin ngayon. Kaya yung mga original po na manuscript ay nawala sa panahon, at yung mga kasalukuyang kopya po ng Biblia ay meron tayo ngayon ay yung mga kopya lamang, pagsasalin at yung mga reproduction mula sa mga original na teksto. Kasi dati po yung mga Christians, yung old Christians, kinopya nila lahat ng nandun sa old
Bibles o yung mga manuskrito na mula doon sa ah, kala Moses, John, gano'n, at pinapakalat nila yun para mas maraming makaalam sa gospel o sa mabuting balita. Pero dahil nga po hindi sila perpekto at tao lang, minsan ah, yung mga ah, tawag dito, nag nagta-translate ay nagkakamali ng spelling at nagkakamali ng translation. Kaya ayun po, medyo nagiging ah, nagkakaroon ng inaccuracies, tsaka et cetera, et cetera. Pero dahil nga po dun sa sinabi ko kanina na example ni Pastor Hassel Ocampo yung plaka, ah, yung lahat ng 5,000 plus na manuscript sa Bible ay pinag-compare para mas makuha yung pinaka o as long as possible pinaka accurate na doon sa kopya ng Bible. Kaya yung pagkawala po ng mga original na kopya ng Bible ay hindi nagbabago sa doktrina ng pagiging inspired ng ating Panginoon Diyos na sa mga aklat ng kasulatan. Sa halip, ito po ay napapaalala na yung mga kopya at pagsasalin-salin na umiiral sa kasalukuyan ay naglalaman pa rin ng mensahe at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung mga tekstong ito po ay nagpatuloy na itinuturing na may authority at banal o holy dahil ito po ay batay sa mga original na manuskrito na original na ipinakalat ng ating Panginoon Diyos. Sa madaling salita po, kahit na nawala yung mga original copy ng Bible, yung mensahe pa rin po ng ating Panginoon Diyos na nakapaloob sa mga kasalukuyang kopya ng Biblia ay nanatiling tapat at inspired pa rin doon sa original copy ng Bible. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hassel Ocampo ay the modern Bible is still God's Word. Kagaya po na sinabi ko kanina, dahil isinalin at pinag-compare yung mga dating copies o yung iba't ibang version ng Bibles sa nowadays Bible o today's Bible ay yung modern Bible is still God's Word. Kagaya rin po ng sinabi ko kanina na kahit na nawala yung mga original na kopya ng Biblia, yung mensahe pa rin po ng ating Panginoon Diyos na nakapaloob sa kasalukuyang kopya ng Biblia ay nananatili pa rin tapat at inspired pa rin sa salita ng ating Panginoon Diyos dahil po yung mga original na manuscript ay inspirasyon ng ating Panginoon Diyos at saka yung mga kasalukuyang kopya ay nanggaling mula sa mga tekstong pinakalat o talagang ipinakalat ng ating Panginoon Diyos. Yung mga modern copies po of the Bible ay tinuturing pa rin may authority at tapat na naglalaman ng mensahe ng ating Panginoon Diyos kahit po yung may mga pagsasalin at pagkakaiba-iba sa mga kopya. Kasi nga po ang dami ng versions ngayon ng Bible, ESV, NIV, KJV, etc. etc. Yung mga kahit na maraming masyadong pagsasalin tsaka yung mga differences sa mga copies ng Bible, yung mensahe pa rin po ng salvation, ng kaligtasan, tsaka yung kalooban ng ating Panginoon Diyos at yung mga prinsipyo ng buhay na itinuturo sa Biblia ay nananatili pa rin. Sa madaling salita po, yung modern Bible ay patuloy na itinuturing na inspired sa akda ng ating Panginoon Diyos. At yung mga aral at turo nito ay nananatiling totoo, tapat at original. Hindi na sa original po, tapat pa rin sa mensahe. Hindi siya original pero yung modern Bible ay tapat pa rin na naglalahad ng mensahe ng original na kasulatan ng ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.